2010 siya nag-second overall. After 10 years, binirid ko siya, 2020. Yung anak niya, nag-second overall din ng Young Bird ng MPFL. Itong mismong ibon na to, kinuros ko dun sa ibon ni Den Cabial. Nag-clock na siya ng Tacloban at dalawa lang kami yung complete clocking ng Tacloban. Magandang araw mga kalapatids. Ako nga pala si Don Perez, also known as Hangtime Love ng Taguig. Yun, siyempre bago ulit natin simulan tong video to, sir, maraming salamat po sa pag-ulak na makapag-loop visit sa'yo. Sir, pwede palang malaman, gano'ng katagal ka na nag-iibon? Medyo matagal na. Siguro, nag-umpisa ako sa karera ng kalapate. Nag-umpisa ako mag-alaga ng kalapate 2006 pa. May karera na nun, sir? Meron na. Pero konti pa lang yung club nun eh. So, nag-umpisa ako maglaro nun, UPS pa. Medyo matagal-tagal na rin. Kamusta naman, sir, yung unang sabak mo sa karera? Ayun, nung 2006, nung umpisa akong bumili ng kalapat, ng pangarerang kalapate kasi gaya ng ibang fancier, nag-umpisa ako sa mga neto eh, tsaka mga fancy pigeon eh. Nung 2006, doon ako naengganyo magkarera. Nung unang lipad ko, 2007, hindi naman tayo ganun kagaling pa nun. Hindi pa. Yung mga information nun sa pagkakarera, medyo limited eh, kasi 2006. Kaya nung 2007, yun, medyo gulong tayo. Pero nung 2007, dahil nga gulong tayo, siyempre ako, competitive ako. So, yun yung nag-umpisa na akong bumili ng mga magandang ibon. Kasi, nung time na yun, nag-join ako sa mga Yahoo groups, yun yung Pipers International. So, isa sa mga baseline ko noon, isa sa mga turo na tinandaan ko hanggang ngayon, ay yung mag-start ka sa magandang ibon. So, noong 2007, gulong ako. Sinunod ko lang yung mga advice ng mga tropa natin sa Pipers. Sabi nila, bumili ka ng magandang ibon. Kaya noong 2007, kumuha ako ng mga magandang ibon. And then noong 2008, yun na, sumabak ulit ako sa karera. Ayun, sinwerte tayo. First overall champion ako ng Old Bird sa UPS pa nun. And then, yun na, sunod-sunod na yun. 2009, UPS Young Bird, 9 overall. Kinapos lang sa Tacloban, pero 9 overall pa rin. 2010, PPBC naman yun. Nag-second overall ako sa North Derby Race, Young Bird. Tapos 2012, second overall din, PPBC, North, Young Bird. Tapos 2013, third overall ng PGM Old Bird. Tapos 2014, sa MPC naman, yung club ni Idol Richie. Naman ako doon, second overall ako sa Young Bird. And then 2015, yun yung huling karera ko that time kasi tumigil ako pansamantala, 2016 hanggang 2018. So yun, bumalik ako 2018, tapos binenta ko yung mga ibon ko. Tapos nagtira lang ako ng yung mga winner, at saka yung parents ng winner, kapatid ng winner. So less than 20 na lang yung ibon ko. So pagbalik ko ng 2018, wala akong choice kundi mag-infuse eh. Tsaka ang plano ko talaga noon, kumbaga goal ko noon, magpa-uwi ng Tacloban eh, kasi yung frustration ko nung nagkakarera pa ako. Sakto si Boss Deng Cabial, shoutout kay Boss Deng. Nagbenta ng mga ibon, nag-stop siya. So marami ako nakuha kay Boss Deng Cabial. So pagbalik ko noong 2018, nag-breed ako, bumili ako ng mga bagong ibon, infused dun sa mga current na hawak ko. Yun na yun, noong 2019, unang laro ko ulit, nag-6 overall naman ako sa TRTC, pero hindi pa yun yung ibon ni Boss Deng. Kumbaga yung 2019 na yun, hindi pa siya ibon ni Boss Deng. Hindi rin, Tacloban lang din ang binutas. Kaya nag-6 overall ako. Pero nung 2020 na, yun na, nag-infuse na yung ibon ni Boss Deng. Nag-second overall ako, Young Bird and Old Bird, sa MPFL naman. So, dalawa lang kaming complete locking noon, nung time na yun. Tapos, yun yung 2020. Noong 2021, sumali na ako sa EDL OLR, season 4. So, nung season 4, 20 overall ako sa ace pigeon ng tawag eh. Yun yung
Yung 2020 na second overall, binread ko na yon. In-entry ko yung anak sa EDL, nag-second overall. And then the following year, binread ko ulit yung parents nung 20 overall, in-entry ko ulit season 5 naman ng EDL OLR. Nung last lap nung season 5, yung full sister nung 20 overall, nag-10th place siya ng Kalbayog. Tapos yung same na timpla, yung ibon ko, kinos ko sa ibon ni Deng, nag-6th place naman siya ng Kalbayog. So bali nung season 5, dalawa yung pumasok sa top 10 ng EDL OLR. And then, yun na, puro mga fan race champion nung 2023, fan race champion. Tapos last year, yun na, yung BBC ko na 12 overall naman, solo survivor sa Taguig. Tignan nyo mga kalapatid, so mula noon hanggang ngayon talagang hindi nagpapadaig si sir. Tapos sir, ano palang mga winning line mo na hawak mo dito dati, noong 2007 sir, yung nanalo ka noong 2008? Yun, yung nung nanalo ako ng 2008, ano yun, ibon ni Sir Harry C. at saka ni Idol Raiso. So, yun yung ibon na nag-champion ng UPS 2008. Although, hindi ko direct na nakuha ng tropa kaila Harry C. at saka Raiso. Pero yung mismong ibon na galing sa kanila, yun yung binread ko. And then, siya yung nag-champion ng UPS. Tapos, yung 2010, hanggang ngayon, yun yung tinatawag kong Demonyo Line, nakakross sa Vandenbroek. Bago sa pandinig ko yun, sir, Demonyo Line. Paano Demonyo Line, sir? Yung Demonyo Line na yun, ibon yun ni Joven, shoutout kay Joven, nakuha niya kay Idol Gary David. Yung na yun, ibon na yun, ang baseline nun ay Rolf Slomer. Yun yung mga old lines parang Vandenbroek din yun, so Rolf Slomer. So Demonyo Line, tinawag ni Gary David na Demonyo Line. Kasi daw pagka uuwi yung ibon, galing sa karera, namumula daw yung mata So parang sabi nila parang demonyo raw kaya tinawag nila Demonyo Line. Yun yung istorya ng Demonyo Line. Pero magaling naman sa karera, sir. Oo, kung matatanda mo yung mga binanggit ko kaninang panalo, puro mga north at saka yung iba doon south pero hindi nag-clock ng Tacloban. Yung ibon kasi na yon, mostly parang sprint to middle. So, yun yung talagang lipad nila, sprint to middle. Ang problema ko nga nung time na nagbumalik ako noong 2018, gusto ko nang magpa-clock ng Tacloban kasi yun yung frustration ko. Kaya nag-infuse ako ng ibon ngayon. Sakto, tumigil si Boss Deng Cabial sa pag-iibon. So marami akong nakuhang ibon niya. At yun yung pinang-cross ko dun sa Demonyo Line, Vandenbroek ko, na nagpapanalo naman mula 2020 hanggang ngayon. Tapos sir, pwedeng makita yung mga achievements mo sa pagkakalapati? Oo sir, ito. Ito, ito yung trophy ko, yung bagong trophy. Solo clacker ng survivor sa area. Yan, maraming second overall, medyo marami-rami na rin. Tapos sir, nandito ba yung ibon mong si Demonyo Line? Yung sir, yung mismong pundasyon, matandang-matanda na, pero yung nanalo ng 2010, boy pa naman. Yun, sir, pwedeng makita? Sige sir, pwede natin makita. Ito nga pala yung yung Demonyo Line Vandenbroek na linyada ng ibon ko. So, ito yung mismong nag-second overall ng PPBC noong 2010. So, mga kalapatid, Yan. So, tanda na. So, actually, last year lang to sumablay kasi 2010 So, itong ibon na to, 2010 siya nag-second overall. After 10 years, binread ko siya, 2020. Yung anak niya, nag-second overall din ng Young Bird ng MPFL. So, ito, sabi ko nga, middle distance lang talaga siya. Pero yung anak niya, etong mismong ibon na to, kinuros ko dun sa ibon ni Deng Cabial, nag-clock na siya ng Tacloban at dalawa lang kami yung complete clocking ng Tacloban. Boto mo ako lapatid, So second overall, nag-anak ng second overall. Ang tagal niya pala napahinga, sir, ano? Ha? Ang tagal na napahinga nung ibon niyan. Hindi, binibreed ko to, kaso nga lang, ang problema, pag nilalaro ko nga ng South, kinakapos ako ng lagi siyang contender. Ang problema, pagdating ng Tacloban na, yun na. Kaya sabi ko nga, napakagandang infuse yung nangyari, yung kay Deng Cabial, kasi from middle, naging long distance na siya. So actually,
yung kapatid nito, yung same parents, full sister nito, parang 2011 yata yung singsig. Naging breeder ko na rin siya. At yung ibon na yon, nag-anak naman siya ng, yun yung nanay nung 6th place ko ng IDL OLR season 5. So, Sino yung mga kalapatid? So, galing na itong pairing na to. Tanda na. Ay ngayon sir, nagsisimilya pa yan. Actually, last year, actually ngayong taon, sinubukan ko siyang i-breed. Wala, sa mablay na eh. Buti marami-rami na akong Na inbreed. naitagong linyada nito. Kasi yung anak nito, na second overall, yun, ginawa ko na rin breeder. Actually, yung anak nito, pakita natin mamaya, nag-produce na rin. So, yung second overall, nag-anak siya nung 6th place ng Kalbayog. So, siya yung parents naman ng 6th place ng Kalbayog ng IDL OLR. Oh, isa no, hindi lang sila magaling na ibon sir, nagpapasa pa ng galing ano. Oo. Ayun. Adi, yan na yung pinakang baseline mo na hindi sir. Oh, actually yung Demonyo Line Vandenbroek, yun na talaga yung baseline ko. Tapos pagka mag-i-infuse ako, dun sa linyadang yun ko sila ini-infuse. So, hindi natin maiwasan, kailangan talaga natin mag-infuse taon-taon. So, ang ginagawa ko pag nag-i-infuse ako, dito sa linyada nito, medyo marami-rami na to. Actually, nasa 50% ng linyada sa loft ko, line na nito. Ayos, and congrats kay Sir Dondon. Tapos sir, baka may magtanong na viewers natin mag-out ka ba ng mga kapatid na, no, kaya mga kadugo? Pwede naman sir. PM lang sila. Yan, nasa screen yung Facebook ni Sir Dondon, mga kalapatid, si PM nyo na lang.